Magandang araw mga kapolitika at welcome back to my vlog. Ating pag-uusapan sa videong ito itong posibilidad na hindi mapapasama sa top 3 itong Ribisco team na Chocomocho Flying Titans at Creamline Coal Smasher. Ating pag-uusapan kasi ito na yung pinapangambahan at kinatatakutan ng mga taga-supporter ng Creamline na baka hindi sila mag-shine or mag-spark this PVL Open Conference na ginaganap nga. Okay, ating himay-himayin yung tsansa na kung saan is malalaglag sila sa top 3. Pero bago ang lahat mga kapolitika ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So heto na nga mga kapolitika, ang ating pag-uusapan sa ngayon ay itong Creamline at Chocomocho Flying Titans pa rin. Kasi doon sa ating mga previous video ay ating napag-usapan yung mga reason at naging factor bakit nga ba natalo itong dalawang kupunan ng Ribisco, na kung saan is kung sa mga ginaganap na All Filipino Conference ay talaga namang nangingibabaw talaga yung kanilang galing. But dito sa Open Conference, sinasabi nga ng iba is marami namang pambili ng magagaling na import itong Chocomocho Flying Titans at Creamline, but hindi sila kumuha ng mga dekalibring import. So ito yung malaking katanungan dito. Okay, and marami nga ang nadidismaya at hindi daw satisfied dito sa naging performance ng kanilang hinahangaan na team. Okay, so ano ba yung possibilities? Kasi marami nga ang nangangamba baka kasi itong alam naman natin itong Chocomocho at Creamline, sila yung face of volleyball dito sa ating bansa. Sila yung mukha ng volleyball. So nakakapanghinayang at nakaka-disappoint kung hindi man lang sila makapag-podium this PVL Open Conference. Kasi ang sinasabi doon, ang naging sistema kasi nitong PVL Open Conference ay hinati sa dalawa, di ba? Hinati sa dalawang pool itong lahat ng teams. So merong pool A and pool B. So ang mangyayari dito mga kapolitika ay sasalain itong mga teams hanggang sa matitira yung top 4 bawat pool. Okay, so merong top 4 dito sa pool A at merong top 4 din dito sa pool B. Okay, so ang after masala itong lahat ng teams ay ano yan, i-combine itong lahat ng teams. So magkakaroon na tayo ng 8 teams. At 'di ba naglaban-laban na sila at irarank yan sila bago base dito sa ranking ng FIVB qualifications. So ang possibilities na madadala dito sa top 4 dito sa pool A mga kapolitika, base sa ating nakikita at ating personal na opinion, ay itong Cherry Tigo at Nextled, PLDT at CCS or itong Creamline Coal Smasher. So ito yung may possibility na makarga dito sa top 4 sa pool A. At dito naman yung top 4 sa pool B ay itong Akari, Petrogas, Signal at Chocomocho Flying Titans. So liban na lang kung magkakaroon ng surprise na kung saan yung mga medyo mahinang team ay magkakaroon silang surprise at makarga dito sa top 4. But ganun pa man is after mahalo na yung dalawang team, yung 4 teams each pool, so naglaban-laban na yan sila, irarank sila. Ang catch kasi dito is dapat yung Creamline at Chocomocho Flying Titans mga kapolitika ay dapat hindi sila mapunta dito sa bottom 4. Okay, kasi pag mapunta sila sa bottom 4 ay yung ranking nila, makakalaban nila yung mga nasa top 4, yung 1, 2, 3, 4 na mga teams. So medyo mahirap yon. Okay, so kumbaga itong Chocomocho Flying Titans ay talagang mag-effort sila na mapapasali sila dito sa top 1, 2, 3, and 4. But sa nakikita nga natin is parang malabo na mangyari yun base sa mga naging performance nila. Except na lang siguro kung kasi sabi doon ni Erica Stanton is magkakaroon siya ng mga adjustment na gagawin dito sa kanyang mga susunod na laro. So yun ang abangan natin mga kapolitika. But as of this moment, nakikita natin na baka mapunta sila sa bottom 4 kasi ang mangyayari dito yung top 1, ang mga kalaban niya is yung top 8. Okay, base doon kung sino man yung nanonood sa inyo doon sa mga international games, yung top 1 ang makakalaban niya itong top 8. Ang top 2 makakalaban niya ang top 7.
ang top 3 ay makakalaban yung top 6 at yung 4 and 5 din ang magkakasagupaan. So yun po ang magiging setup dito. Ito yung sistema na ginamit ngayon ng PVL Open Conference. Okay, so ang may possibility kasi sa nakikita ko ngayon, kasi ito ay labanan na nga ng import, di ba? At sinasabi natin na more than 50% ng bola ay doon yan ihagis sa mga imports nila, kasi doon nakasalala yung scoring machine. So kung mahina yung import, kasi nakikita dito ng mga supporters nitong Creamline at itong Chocomocho na medyo mahina nga naman talaga itong kanilang import. Para sa atin is malakas sila, but kung i-compare mo dito sa mga imports ng ibang team, meron pa nga mga team na kung saan is dadalawa yung kanilang import. So grabe yun mga kapolitika, talagang pinaghandaan at pinagkagastusan talaga, most especially dito sa PLDT, dito sa Petrogas. So talagang sila pinagkagastusan talaga nila yung kanilang import. So dito nakikita natin na kung saan, kung ikukumpara mo ang import ng Chocomocho dito sa import ng ibang team like Petrogas, PLDT, Signal at dito sa Cheritigo, ay talagang dihado talaga. Okay, so kasi nga itong sinasabi natin lagi ng Open Conference ay laban ito ng import, dapat ay talagang sinulit na lang ng Creamline at Chocomocho na kumuha sila ng malakas na imports. Mas okay pa nga siguro yung mga import na kung saan is na nakita nila yung laro dito sa Pilipinas. Halimbawa itong si Rivera, itong taga Dominican Republic, di ba nakita na yun dito sa paano siya maglaro at talagang paano siya bumuhat ng team. So dapat malakas naman yung local players ng dalawang kupuan na ito. Dapat kinuha na lang nila yung mga players na nasubok na nakapaglaro na dito sa ating bansa. So yun dapat, kasi dito hindi mo mapipredict kung mag-work ba yung type ng laro nila, not unless nasubukan na talaga. So dapat ang kinuha dito ng Creamline at Chocomocho ay yung ng mga nakapaglaro na ito sa Pilipinas at nakita nila yung galing sa pagbubuhat ng team. Kasi ang disadvantage rin kasi dito is yung nakikita natin na ihina talaga yung PVL, kasi ang bumubuhay lang naman talaga sa PVL ay itong kupunan ng Creamline at Chocomocho. Kasi alam nyo naman yung pag sila yung naglalaro ay laging sold out talaga yung mga tickets, mga kapolitika, di ba? So yun ang isa rin sa mga disadvantage. But on the other side naman is maganda rin naman kasi ito, kasi hindi lang mahasa yung dito kasi masusubukan yung character at yung skills talaga ng Creamline, kasi kung predictable yung laro, alam ng mga tao kung sino yung manalo, itong Creamline, Chocomocho. So kumbaga walang variation or predictable, maging boring na lang, kumbaga parang parang ceremonial na lang itong maging laro. But dito is nakikita natin na merong mga variation, level up itong ibang team, itong mga preceding teams like yung Petrogas, yung Cheritigo, itong PLDT at Signal, nag-level up sila. So ito yung kagandahan dito, na kung saan is nahasa rin tayo sa iba't ibang klase ng laro para pag ilaban tayo sa ibang bansa ay meron tayong skills na kung saan is level up na. Kasi itong mga imports nito, kasi nga lang mahal lang mga kapolitika, okay, kung nagkakaroon tayo lagi ng mga Superliga. Okay, but ganun pa man is wala naman ang dapat ng patunayan itong Creamline, kahit pa sila ay hindi mapapasali dito sa top 3 itong gold, silver at bronze na medal, kasi after nung top 8 is sasalain na yung top 4, and after nun is yun ang maglalaban-laban mga kapolitika sa semis at sa final. So kailangan talaga dito ng Creamline at Chocomocho na pagigihan yung mga susunod nila na laro para mapapasali sila dito doon sa top 4 na ranking. So yun lamang naman ang ating personal na opinion, ating short na opinion dito sa mga issue at mga kumakalat na impormasyon na malabo daw na mapapasali sa top 3 itong Creamline at Chocomocho Flying Titans. Kayo mga kapolitika, ano ang iyong masasabi dito na kung saan ay delikado na malaglag itong Creamline at Chocomocho Flying Titans? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.